Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at isa po ako sa mga tagahanga ninyo. Lagi po akong nakikinig sa programa ninyo simula pa lamang noong ako ay nasa elementarya. Buong pamilya namin ay nakikinig po sa inyo. Kaya po alam kong sa kwentong ito ay baka makilala nila ako. Pero gusto ko rin pong i-share yung kwento ng buhay ko, para kahit po papaano ay kapulutan din ng aral. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Brianna. Lumaki po ako na may takot sa mga magulang. Hindi po ako palasagot at lahat ng bawal ay bawal talagang gawin. Bunso po ako sa aming magkakapatid at opo, bunso kaya naman sobrang spoiled. Lahat po ng mga gusto ko ay binibili sa akin ng parents ko. Mapa skincare, makeup at mga damit na gusto ko. Hindi naman po kami mayaman pero parang may kaya lamang po. Sobrang close po sa mga magulang ko at mama's girl po ako at papa's girl. Noong nasa high school na nga po ako ay doon na po ako nag-umpisa na maligawan. Hindi naman po sa pagmamalaki ay may itsura din naman po ako. Medyo maputi at may kurba ang aking katawan. May mga manliligaw na nga po sa akin noon pero hindi ko pinapansin dahil lagi po akong pinapaalalahanan ng mga magulang ko na bawal akong mag-boyfriend. Hanggat hindi pa po ako nakapagtatapos ng college. Third year high school po ako noon nang makilala ko si Daniel. Mabait, black, handsome at matangkad. Naging magkaibigan po kami ni Daniel at habang tumatagal po na magkasama kami ay nagkakagusto na po ako sa kanya. Hanggang sa umamin na nga po siya sa akin nung sinundo niya ako pagkatapos ko pong mag-practice ng sayaw. Brianna, alam mo, matagal na kitang gusto. Kung pwede sana manligaw ako sa iyo. At hinawakan niya po ang aking kamay. Nung araw na yon, Papa Dudut, ay sobrang kabog ng dibdib ko dahil gusto ko siya at may gusto din pala siya sa akin. Sobrang saya ko, Papa Dudut, pero hindi ko po pinahalata sa kanya at ang sinabi ko lamang ay hindi po pwede. Nag-aaral pa ako at bawal pa ang pagbo-boyfriend. At saka bata pa tayo para sa ganyan. Nakita ko sa kanya na parang lumungkot ang kanyang mukha. Kaya sinabi ko na lang na tara na, magsi 6 PM na, baka mapagalitan na ako sa amin. Hinatid niya ako sa kanto namin, Papa Dudut. Malayo pa sa bahay namin yon. Nang gabi na yon ay halos hindi ako mapakali dahil parang nagsisisi ako na hindi ko siya pinayagan na manligaw. Pero sa kabilang banda naman ay naisip ko na bawal pa akong mag-boyfriend at magagalit sa akin ang mga magulang ko. Simula pa lamang po noong bata ako ay takot ako sa mga magulang ko. Pinalaki kaming magkakapatid na may takot sa aming mga magulang. May rules din po kami sa bahay na kapag alas 8 na ay dapat nasa bahay na kami. At ako naman ay 6 PM pa lang dapat nasa bahay na. Dahil sa aming 5 magkakapatid ako lang ang babae. Kaya naman po mas mahigpit sa akin, Papa Dudut. Naiintindihan ko naman yon, Papa Dudut, dahil para sa kapakanan ko lang naman ang iniisip nila.
Pero dahil tao nga lang po akong nai-inlove. Kahit po kasi binasted ko na si Daniel ay hindi pa rin siya tumigil sa panliligaw niya. At ang sabi pa niya ay maghihintay daw siya hanggang sagutin ko siya. After 5 months ng panliligaw niya ay sinagot ko na nga po si Daniel. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay sekreto na lang muna dahil bawal pa akong mag-boyfriend. Nag-oo naman siya papadudot dahil naiintindihan naman niya ang sitwasyon. Lagi niya po akong sinusundo pag galing sa school at kung may practice man sa eskwelahan. Habang tumatagal po ay mas lalo ko siyang nakikilala. Naging masyado siyang naging seloso at mapaghinala. Nung minsan po ay may practice pa kami ng sayaw at umuwi muna ako sa bahay para magbihes. Nag-short at nag-t-shirt. Noong papunta na ako sa practice namin ay hindi ko siya napansin na nakatambay pala sila sa barkada niya sa kanto namin. Malabo po kasi ang mata ko kaya hindi ko nakikita kapag malayo. Diretso lang ako hanggang sa makapunta na ako kung saan kami magpa-practice. Pagtapos namin ay sumabay ako sa mga kaklase ko na pauwi na rin. Mga 4 po kami noon, kami ng kaklase ko. 2 po kaming babae at 2 lalaki. Habang naglalakad kami ay biglang pumunta sa amin si Daniel kasama ng mga kaibigan niya. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Tara na, ihahatid na kita." Na yung boses niya ay may pagkagalit. Nagpaalam na lamang ako sa mga kaklase ko. Sabi ko ay mauuna na ako. Tumango na lamang sila sa akin at ngumiti. Habang nasa daanan kami ay tahimik lamang ako at may konting distansya ako kay Daniel dahil hindi ako sanay na may ka-holding hands sa daanan o kahit kaakbay. Tahimik din ako dahil medyo naiinis ako sa kanya dahil parang ambastos lang na may kasama ako tapos medyo pagalit pa siya na magsalita. Kaya nagtanong na rin siya sa akin, "Bakit ang tahimik mo dyan? Kanina lang patawa-tawa ka nung kasama mo yung mga kaklase mo." Medyo naiinis ang pagkasabi niya. Nahihiya din kasi ako kasi kasama namin ang mga kaibigan niya. Kaya hindi na lamang ako nagsalita. Hanggang sa may kanto na nga po namin ay hinatid nila ako at dire-diretso lamang ako hanggang sa makauwi na ako. Nag-text siya sa akin na ikaw pa ba ang galit. Hindi na lamang po ako nag-reply at tawag siya ng tawag ay hindi ko sinasagot. Lumipas na nga po ang araw na yon. Kinabukasan ay sinundo naman niya ako pag out ko sa school at nagsusorry siya. Nagselos lang daw siya. Kaya sabi ko okay lang. Habang tumatagal po ay puro away na lamang at bati na lamang kaming 2 at hanggang sa umabot na kami ng 6 months. Doon ay first time namin na mag-date sa mall pero may kasama po kaming mga friends ko. Nakakailang pa rin po kasi na kaming 2 lang ang magkasama kung aalis kami. Umabot po kami ng 8 months at doon ay parang mas gusto niya pong lumalim ang pagmamahala namin. Yung pong mas gusto niya na angkinin ako. Pero hindi po ako pumayag dahil alam kong mali yon at hindi pa naman kami kasal para gawin ang mga bagay na yon. Tinext niya po ako noon pero ang sabi ko ay ayaw ko. Masyado pa tayong bata sa ganon. At nag-okay lang siya at naiintindihan naman daw niya dahil doon ay mas lalo ko siyang minahal papadudot. Pero lumipas sa mga araw at dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Nalaman kasi ng mga magulang ko na may boyfriend na ako at si Daniel pa. Taga-kabilang kanto din si Daniel kaya kilala din sila ng parents ko. Kinausap ako ng mga parents ko noon. "Kailan ka pa natutong magsinungaling, Brianna? Yun ba yung boyfriend mo? May sayad yun Ang ganda-ganda mo tapos papatol ka lang sa ganon." Galit na sabi sa akin ni mama. Umiiyak lang ako na nakikinig sa mga sermon ni mama. Sinabi pang may sayad porket ba't masyadong friendly lang at masayahin. Kaya ng gabi na yon ay tinawagan ko si Daniel at ang sabi ko ay maghiwalay na kami. Alam na nila mama pero ayaw niya. Isekreto na lang daw namin at sabihin na lang na hiwalay na kami kahit na hindi naman. Dahil doon ay mas nag-ingat na kami. Hanggang isang araw ay pauwi na ako nang galing sa practice namin ay nalobat na ako.
Kaya hindi ako nakapag-text kay Daniel na may practice pa kami. Gusto ko pa man din siyang makita kahit saglit lang. Nagyaya ang isa naming kaklase na may birthday daw sa kanila. Kaya kumain muna kami doon. Maaga pa naman noon kaya sumama na rin ako. Habang papunta kami sa bahay ng kaklase namin ay napadaan kami ng court at nakita kong papasok na ng court ang isang kaibigan ni Daniel. Pero hindi naman niya ako napansin. Tatanungin ko sana siya kung nasaan si Daniel. Ang ginawa ko na lang ay sinabi ko sa isang kaklase ko na si Clarice na tingnan muna naming saglit ang court. Baka naglalaro doon si Daniel. At tama nga ang iniisip ko. Nandun si Daniel pero nanonood lang at may katabi siyang babae. Nag-uusap sila at sweet na sweet sila. Meron pa yung umakbay pa si Daniel sa kanya. At nakasandal naman ang ulo ng babae sa kanya. Nung nakita ko yon, Papa Dudut, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala na akong magawa pa, nakatingin lang ako sa kanila at sinabi ni Clarice na di ba boyfriend mo yon? Bakit may kasama siyang ibang babae? Doon na lamang ako nagsalita, Papa Dudut. Sinabi ko na hindi na, matagal na kaming hiwalay. Pero hindi pa rin siya maniwala. Bakit sabi mo kanina tingnan natin kung nandito siya? Sinabi ko na lang na wala lang naman. Siyempre, madalas naman siyang dito, di ba? Umalis na lamang kami noon. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasasaktan ako. Kahit gusto ko nang umiyak. Pagkatapos naming kumain ay umuwi na kami. Pero sa kabilang daanan ako dumaan at hindi sa court dahil baka nandun pa si Daniel. Ayaw kong makita si Daniel. Ang sakit, Papa Dudut, dahil pati sa mga kaibigan niya ay tiwala din ako. Pero alam pala nila na niloloko na ako. Pero wala man lang nagsabi sa akin. Close din kami ng mga kaibigan niya. Kaya masakit talaga. Dahil silang lahat ay pinagkatiwalaan ko. Pagka-uwi ko ay iyak ako ng iyak. Pagka full charge ng cellphone ko ay tinext ko sa Daniel at ang sabi ko ay nasaan ka? Matagal ito nag-reply at ang sabi niya ay nasa bahay, babe. Why? Ang reply ko naman ay umalis ka ba kanina? Ang sabi naman niya ay hindi. Sinungaling ka, nakita kita kanina. May kasama kang babae sa court. Kailan mo pa ako niloloko? Ang kapal ng mukha mo. Pinaghihiwalay na tayo. Pinaglalaban pa rin kita. Pagalit na sabi ko sa kanya, nag-reply naman siya. Babe, kaibigan ko lang yun. Alam mo naman na close lang ako sa mga kaibigan ko, hindi ba? Sabi niya pero hindi. Alam ko na hindi lang kaibigan yon. Kaya ang sabi ko ay maghiwalay na tayo. Gabi-gabi ay iyak lang ako ng iyak, Papa Dudut. Ganito pala kasakit magmahal. Ilang araw din po akong kinukulit niya pero ako, nawala na ako ng pagmamahal sa kanya. Meron pa yung lumuluhod pa siya sa daanan nang umuwi ako galing sa school. Napilitan tuloy akong kausapin siya ng araw na yon. Dahil may mga tao at nakakahiya din, pero yung araw pala na yon ay may nakakita sa amin na kapitbahay namin at sunumbong ako sa parents ko. Pag uwi ko noon ay galit na galit sa akin si mama. Akala ko ba nakipaghiwalay ka na sa lalaking yon? Hindi ka ba talaga makikinig? Iilan lang po yan sa mga sermon sa akin ni mama. Sumabay pa tong isa kong kuya sa paggatong sa galit ng mama ko. Aba, kabata-bata mo palang lalandi ka na. Mas okay sana kung Amerikano yung nilalandi mo eh. Di nagkapera pa tayo. Oo, Papa Dudut. Sa side ng mama ko halos lahat ng tita ko at mga pinsang ko ay nag-asawa kasi ng Amerikano. O kung hindi man ay ibang lahi. Nasa isip nila na kapag nag-asawa ka noon ay aangat ka na sa buhay. At pwede ka nang magmalaki. Lahat po ng kuya ko ay nakapagtapos. Yung dalawa ay may pamilya na at yung dalawa naman ay tambay lang sa bahay. Sa sobra din pong kasing strict ng parents ko, ay nagsawa na sila na magtrabaho. Bawal magpagabi, bawal mag-inom at bawal magyosi. Marami pong bawal. Kaya dahil doon ay hindi nila nagamit ang pinag-aralan nila. Kaya po ako naman ang pinipilit naman nila na gumaya sa mga kamag-anak namin para naman daw umangat kami sa buhay.
Noon Papa Dudut ay may konti pa akong tampo sa pamilya ko. Una dahil maraming bawal. Pati ang pagbo-boyfriend pero pag mayaman at Amerikano ay pwede kahit bata ka pa. Ang dami ko pong natanggap na mga masasakit na salita ng araw na yon. Pero pasok sa isang tenga tapos lalabas din sa kabila. Hindi po ako sumasagot sa kanila kahit sobrang sakit na. Hinahayaan ko na lang po. Sa paglipas ng araw ay naging okay na rin kami ni Daniel. Magbabago na raw siya at ang sabi niya, hindi daw niya ako kayang mawala sa buhay niya. Fast forward Papa Dudut. Hindi lang po 1, 2 o 3 beses nagloko si Daniel. Nahuli ko pa siya nung sobrang sakit na hindi ko na kinaya ay nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Dahil sobrang hindi ko na alam ang gagawin ko. Mag-11 months na po kami noon nang tuluyan na ako nakipaghiwalay kay Daniel. As in wala na. Kahit nasa daan at humihingi siya ng tawad pero wala na sa akin yon. After 2 years and a half, hindi na ako nag-boyfriend dahil sa trauma na ibinigay sa akin ni Daniel. Marami din naman po nanliligaw sa akin pero nagpapaligaw lang po ako. After ilang months, busted na sa akin. Ewan pero parang mas gusto ko na lang paasahin sila. Alam ko pong mali yon dahil wala naman silang kasalanan. Pero simula po noon ay hindi na ako nagtiwala pa sa mga lalaki. Before po mag-graduate ng grade 12 ay nakilala ko po si Prince. Una ay okay lang. Magkasundo kami ni Prince. Mahilig din siya sa mga horror movies tulad ko. Ilang months din siyang nanligaw sa akin at may nanligaw na naman sa akin. Kasabayan niya si Ken. Si Ken ay mabait, jolly at black handsome. Nagpaligaw na rin ako sa kanila kasi wala lang. Hindi ko rin naman sila sasagutin. Paasahin ko lang sila. Pero isang araw ay nabigla ako nang pinuntahan ako ni Ken. Hindi pa naman kami as in nagdi-date at chats lang kami. Nilapitan ko siya. O Ken, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kilala mo ba si Prince? Nabigla ako sa tanong niya. Sinong Prince? Ang sabi ko. Yung isa mo pang manliligaw? Napatanga lang ako noon Papa Dudut at hindi ako nakapagsalita. Nakita ko na minaydi niya yung picture mo na may nakalagay na soon to be mine eh. At bakit ko nakita ha? Kasi pinsan ko siya. Hindi rin kami masyadong close kaya hindi ko siya pinakikialaman. Pero ikaw, nakita kita sa my day niya. Ano ba Bri? Pinaglalaroan mo lang ba kami? Paggalit na sabi niya. Tanging sorry lang Papa Dudut ang nasabi ko. Makalipas ang ilang araw ay nalaman ko kay Prince na nag-usap daw sila. Pero nagparaya na daw si Prince kay Ken. Dahil first time daw nito na ma-inlove ng ganito. Hindi daw ito mahiling manligaw at hindi pala close sa babae. Kaya kapag may reunion sila ay halos mga pinsan lang daw na lalaki ang ka-close nito. Sana Bri, wag mo nang saktan yung pinsan kong si Ken. Sobrang mahal ka din niya. Hindi magiging ganun yon kung hindi ka mahal. Si Ken Papa Dudut ay nagpatuloy sa panliligaw niya. Ilang beses ko siyang binasted ng binasted. Kaya naman hindi man naging kami ay nakilala ko na ang pamilya niya. Isang beses ay nakachat ko ang mama ni Ken dahil nga daw ito ay nagiinom at iyak ng iyak dahil binasted ko. Hindi lang siguro 5 beses ko siyang binasted Papa Dudut. Pero sa lahat na nanligaw sa akin, siya pa rin yung pinaka hindi tumigil. Nag-birthday po ang pinsan ko kaya nag-bar kami. Nag-my day ako noon na nakita ni Ken. Panay ang chat niya sa akin kung saan daw banda yon. Hindi ko siya nire-replyan. Nakalagay yung pangalan ng bar sa my day ko Papa Dudut pero hindi niya alam kung saan yon. Dahil hindi naman siya nagpupunta sa mga ganon. Ako naman po ay first time ko pong pumunta doon. After ilang oras, nakaupo ako nang biglang may yumakap sa akin. Parang hingal na hingal ito. Nang tingnan ko ay si Ken yon. Nagulat ako noon. Anong ginagawa mo dito? Bakit pawis na pawis ka? Tanong ko sa kanya. Hinanap kasi kita sa mga taong sumasayaw kanina tapos ang hirap hanapin itong bar. Ang dami palang bar dito. Pumunta ako dito,
Baka manyakin ka eh. Ewan ko Papa Dudut, pero sa ginawa niyang yon ay parang napalambot niya ang puso ko. Opo, malayo po. Papunta rito sa pinuntahan namin, siguro makakatatlong jeep ka pa at isang tricycle. After po naming uminom ng mga pinsan ko ay umuwi na rin si Ken. Ilang araw po ay nag-date na kami. Mas nakilala ko po siya at doon nga po after ng ilang years ay nagka-boyfriend na po ako at si Ken yon. Sa umpisa ay hirap pa rin ako magtiwala sa isang lalaki na katulad niya dahil nga po sa trauma na ibinigay sa akin ni Daniel. Kinuwento ko ang lahat sa kanya, pati kung bakit lagi siyang binabasted. Bakit hindi ka tumigil baby sa panliligaw mo sa akin? Kahit may mga nanliligaw sa akin na iba. Seryosong tanong ko kay Ken habang nasa isang fast food chain kami habang naghihintay ng order. Hindi ko alam pero naisip ko lang na ayaw kitang pakawalan kasi kahit ganon, iba ka sa mga babae. Ang hirap-hirap mo kayang ligawan. Kaya nung sinagot mo ako parang higit pa sa panalo sa loto yung saya ko. Siyempre ba naman sa mga nanligaw sa'yo, ako ang sinagot mo hindi ba? Kaya talagang swerte ako. Sobrang natouch ako sa mga sinabi ni Ken, Papa Dudut. Papa Dudut, sa totoo lang, ako yung mas maswerte sa aming dalawa dahil sobrang understanding ni Ken. Fast forward po. Tumagal po kami ni Ken at umabot na kami ng first anniversary namin. Lagi niyang pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. Ang madalas lang namin pag-awayan ay ang pananamit ko. Conservative kasi si Ken. Pagdating sa akin, ayaw niya nagsusuot ako ng mga sleeveless o shorts. Tumagal ang relasyon namin ng patago, Papa Dudut. College na ako, nasa tamang edad. Pero patago pa rin kami ni Ken na nagkikita. Baby, bakit hindi mo pa kasi ipakilala ko sa family mo? Tanong ni Ken nung anniversary namin na nanonood kami ng sine. Hindi ba alam mo naman na bawal pa ako hanggat di pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral? Oo nga, pero ang hirap kasi ng ganito eh. Alam ko lalo na sa'yo. Kahit kakain lang tayo sa mall or magde-date, kailangan patago pa talaga. Wala naman tayong masamang ginagawa pero bakit para tayong kriminal na nagtatago? Masakit sa akin Papa Dudut na ganong kami. Sino ba naman ang gusto ng ganito? Sobrang understanding ni Ken na kahit magkasama lang kami sa mall ng mga 3 hours or 4 hours na nanonood ng sine at kumakain, ay hindi ito nagdemand na nahihirapan na siya. Dahil daw sa sitwasyon namin ay dapat maging matatag lang kami. Dahil sa mga pagsubok lamang daw ito. Dumating ang araw na kinakatakutan naming dalawa. Nalaman ng family ko na may boyfriend ako at na-stalk nila si Ken sa Facebook. Ang cover photo nito ay kaming dalawa. Pag-uwi ko ay sermon ng abot ko kay mama at maging sa mga kuya ko. Yan ba ang boyfriend mo? Pinoy lang? Diyos ko naman Bri. Mag-isip ka nga, walang ipapakain sa'yo yan. Wala kang mararating sa lalaking yan. Kung tumulad ka na lang sa mga pinsan mo, may mga Amerikano, may Hapon. Isa pa, ang pangit naman ng boyfriend mo. Maghanap ka ng Amerikano kahit pangit pa yan o pilay o bulag, basta may pera. Iilan lang yan sa mga sinabi sa akin ni mama. Papa Dudut, masakit sa akin na hindi pa naman nila kilala si Ken pero na-judge na nila. Bakit mas importante pa yung pera kesa sa kaligayahan ng anak nila? Araw-araw tuwing kakain man kami o manonood ng TV ay laging bukang bibig nila ay kung nakahanap na ba ako ng Amerikano. Dahil doon Papa Dudut ay nagbago na ako sa kanila. Hindi na ako sumasabay kumain. Hindi na rin ako gaanong ka-close sa kanila dahil tuwing magkasama kami ay lagi nilang sinasabi sa akin na buti pa yung pinsan mo. Tingnan mo, may mga pera na kahit bata pa lang sila. Ganyan dapat ginagamit ang utak. Papa Dudut, naisip ko na mag-suicide noon pero hindi ko kaya kasi alam kong mali yun. Dahil doon sa pressure sa akin ng mga magulang ko ay na-depress ako. Lagi ako nasa kwarto at iyak lang ng iyak. Tanging si Ken lang ang nakakausap ko noon.
Pero kapag tinatanong naman niya ako kung ano ang problema, ang sinasabi ko lang ay nahihirapan ako sa mga subjects ko. Hindi ko sinasabi sa kanya na ayaw sa kanya ng mga parents ko. At gusto ay mayaman na Amerikano ang ireto sa akin. May maayos naman na trabaho si Ken at may kaya din naman po sila. Pero hindi ganon ang gusto ng mga magulang ko. Nung sobrang depressed ako ay si Ken lagi ang nandyan kahit malayo ang school ko at panggabi ang schedule ko sa college ay sinusundo pa rin niya ako. May dalang flowers tapos ikakain lang kami sa favorite restaurant na kinakainan namin at magsisimba at hiyahatid na niya ako sa kanto namin. Sobrang swerte ko kay Ken dahil lagi niyang inaalalayan ako sa lahat, Papa Dudut. Minsan ay nagpanic attack pa ako sa school at si Ken ang laging sumusundo sa akin. Kahit may trabaho siya ay aalis siya. Siya kasi ang tinatawagan sa phone ko ng mga classmate ko kapag nagpapanic attack ako. Hanggang sa ngayon, Papa Dudut, magto 2 years na kami ni Ken, ay hindi ko pa rin siya na ipapakilala sa family ko ng formal. Dahil alam ko na ayaw nila kay Ken. Ngayon nga po dahil sa pandemic ay mag-i-stop muna akong mag-aral. Kaya kesa nasa bahay lang ako ay nagpaalam ako sa parents ko na mag-a-apply kami ng mga kaibigan ko ng trabaho. Magtrabaho ka na lang anak sa club, may makikita kang Amerikano doon. Doon pag nakahanap ka na, magkakapera na tayo. Tingnan mo nga yung mga pinsan mo na bibili ang mga gusto nila kasi may sumusuporta sa kanila. Araw-araw ay puro ganyan sila, Papa Dudut. Nagbago na ang parents ko dahil sa mga tita ko na ganoon din sa mga anak nila. Sobrang nahihirapan na ako sa ganito. Hindi ko na alam kung tatagal pa ako, Papa Dudut, kasi sobrang bigat ng pakiramdam ko. Na gusto ko nang sabihin lahat sa mga magulang ko na may hinanakit ako sa kanila. Yung bigat sa dibdib ko ay nandyan. Kahit si Ken ay hindi ko sinasabi sa kanya. Dahil ayaw kong maging pangit ang tingin niya sa mga magulang ko. Na bakit ganon, bawal mag-boyfriend pero pwede basta mayaman. Bakit ganon, ayaw ako magtrabaho pero pwede kapag sa bar? Ang hirap, Papa Dudut, kasi parang hindi ako pwedeng sumaya. Kaya naiinggit ako sa mga kaibigan ko kapag nakikita ko na nandoon yung boyfriend nila sa bahay nila kasama ang parents nila. Yung bang open sila, hindi nila kailangang magtago. Yung kahit hindi sila mayaman ay mas importante pa rin kung saan liligaya ang anak nila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ganun pa rin, nasa tamang edad na ako pero takot pa rin ako na ma-disappoint sa akin ang parents ko. Hindi ko naman po kaya na iwan si Ken at minsan ay naiisip ko na magtana na lamang kami ni Ken. At ang sabi lang nito ay baliw ka na talaga, baby. Ba't naman natin gagawin yon? Ayaw ko naman na isipin sa akin ng parents mo na bad influence ako sa'yo. At saka hindi pa nga nila ako nakikilala tapos itatana na kita. Baka sabihin nila na hindi ako maganda para sa'yo. Gusto kong makilala nila ako na nakabuti ako sa'yo. Hindi ko rin po kaya na gawin yon dahil sobra ko pong mahal ang mga magulang ko. Ayaw ko silang ma-disappoint. Kahit gusto kong sabihin sa kanila na sana naman ay hayaan din nila akong sumaya. Hindi ko naman po gusto mag-live-in na kami ni Ken. Ang gusto ko lang po ay matanggap nila si Ken para sa akin. At gusto ko lang po ay hindi lang po Amerikano ang magpaangat sa amin. Kung tutuusin ay may kaya naman kami dahil may trabaho naman ang parents ko at private din ang pinapasukan ko sa college. Ang hirap lang ay hindi sila kontento sa kung ano ang meron kami. Sinishare ko po itong kwento ko para kahit papaano ay parang nalamas ko yung bigat sa dibdib ko. Sa sobrang mahal ko kasi ang mga magulang ko ay kahit masakit na ang sinasabi nila ay never ko silang sinasagot. Baka ma-misinterpret nila na wala akong galang sa kanila. Kaya ko po ito sinishare, Papa Dudut, ay para sa mga magulang na nakikinig. Sana po ay lagi ninyong suportahan ang mga anak ninyo at huwag nyo pong i-pressure at huwag nyo rin po silang kino-compare sa iba. Dahil alam ko po kung gaano kasakit na mismong magulang ko pa ay kinukumpara ko sa ibang tao. At sa mga katulad ko naman na anak dyan na sana ay kung legal man kayo ay sana ay huwag nyo pa rin sirain ang tiwala ng mga magulang nyo.
Swerte kayo dahil sobrang understanding ng mga magulang nyo. Hanggang ngayon Papa Dudut ay dinadasal ko pa rin na sana ay dumating na yung araw na maging okay na ang lahat. Matanggap na ng mga magulang ko si Ken at wala na akong ibang hinihiling kundi ang magkasandulang ang family ko at si Ken. Maraming salamat Papa Dudut and God bless po. Nagmamahal, Brianna. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.